Good day mga kanegosyo. Ang topic pa rin natin ngayon tungkol sa import at export business. Ang example ko naman sa inyo is McDonald. Ito, tapusin mo tong video ko, sigurado marami kang matututunan. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo palang DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, dahil 2026 na ngayon, meron na akong 11 years na experience sa pagninegosyo. Bakit ko in-example lang McDonald's sa pagninegosyo sa import business mga kanegosyo? Mga kanegosyo, kung mapapansin nyo, may french fries ang McDonald's. At ang McDonald's mga kanegosyo, never, kahit magkaroon pa ng shortage sa french fries, siguro mga last year to nangyari, kung naalala nyo pa, nagkaroon ng shortage yung McDonald's sa french fries dito sa Pilipinas, at parang bawat isang customer isa lang pwedeng mabili, hindi ka pwedeng bumili ng bulk. Ngayon okay na ulit yung supply. Mga kanegosyo, kapag nagkulang ang supply ng french fries ng McDonald's, nanggagaling pa sa US, dahil ayaw nila yung patatas dito sa Pilipinas. Kasi nga maliliit yung patatas natin, mas gusto nila yung quality na galing US. So dito na papasok yung sinasabi kong import. Yung pera na kinikita ng McDonald dito sa Pilipinas. At by the way, as of 2024 mga kanegosyo, meron ng 740 na branch buong Pilipinas ang McDonald dito sa Pilipinas. At kaya ko ginawang example ang McDonald's sa import business, kasi once na nabenta na nila yung french fries dito sa Pilipinas, mag-i-import na sila ngayon ng patatas sa US. So yung pera na kinita nila dito sa mga Pinoy na bumili ng french fries, dadali nila yon sa US. Ngayon kikita ngayon yung US. Na para dito na imbis na dito umiikot yung pera sa Pilipinas. Kasi nga ayaw nila bilhin yung patatas natin. Kasi nga naman maliliit. Kung magkaroon lang sana ng solusyon yung gobyerno natin or mga ibang entrepreneur sa agriculture na maka-create ng patatas na same quality na napoprovide sa US tsaka dito, hindi na kailangan mag-import ng potato sa US ng McDonald's. So that mas iikot yung pera dito sa Pilipinas. Siyempre, pag bumili ka sa McDo, pera. Tapos yung McDonald Company, makakatulong sila ngayon sa mga farmers natin na magtatanim ng patatas na makakapag-produce ng same quality ng patatas tulad sa US. So, matutulungan natin yung mga farmers natin. Hindi naman tayo, yung company McDonald mismo. Makakatulong sila sa farmers natin. Kasi hindi na nila kailangan mag-import eh. So dito na nila dadalhin yung pera mismo. Same quality naman mapuproduce ng patatas ng mga farmers natin eh. Kaso hindi nga ganun mga kanegosyo. Walang tulong ng gobyerno, walang makapag-create ng same quality ng patatas tulad sa patatas sa US. So ang gagawin ng McDonald, dadali nila yung pera palabas papuntang US. So yung mga patatas doon, yung mga farmers sa US, yung mga may-ari ng mga malalaking field ng patatas sa US, sila yung kumikita ngayon. Kasi import eh. Ngayon, mag-i-import tayo ng patatas mula US papunta dito sa Pilipinas. So yung US yung kumita ng pera dito na para dito sa Pilipinas. So sila mas yung yumayaman. Kumpara kung dito sana natin napapaikot yung pera na para din sa mga Pilipino. Nakakapag-create pa ng trabaho para sa mga farmers natin at
Siyempre, sa agricultural industry, mga kanegosyo, malaking tulong yun. Imagine niyo 740 branch buong Pilipinas. Ilang farmers yung matutulungan nyo. Na imbis na ilabas nyo yung pera papuntang US, dito na natin papaikutin sa Pilipinas yung pera na nakikreate ng McDonald's. At nakakatulong pa tayo sa agriculture ng Pilipinas. Kaso hindi ganun yung nangyayari, mga kanegosyo. Ayan yung mga hindi napapaliwanag ng mga ibang business guru kuno, mga kanegosyo. Proud pa nga yung mga sila Francis Kong Chinkita na negosyo ko import business eh. Ang inang yan. Pinapayaman mo China, pinapayaman mo Taiwan, US. Yung pera para dito sa Pilipinas, nilalabas nyo sa ibang bansa. Imbis na makapag-create kayo ng mas maraming trabaho dito sa Pilipinas, mas pinapayaman nyo yung ibang bansa. Siyempre, tayong di naman din nakakaintindi sa ano yung export, ano yung import business. Mga kanegosyo, mas importante ang export sa GDP ng Pilipinas, sa ekonomiya ng Pilipinas. Dahil dyan malalaman kung gumaganda ba ekonomiya ng Pilipinas o hindi. Porket sinabing import, putangin na, tuwan-tuwa na tayo, mga kanegosyo. Di natin alam, yung ibang bansa yung pinapayaman ng mga boss nating in-check. Kaya, kung nagsisimula ka pa lang magnegosyo, focus in one, tayo yung nag-create, ikaw yung gumawa, i-scale up sa level 2 business model yan, apply ng isa lang sa mga to, franchising, distribution, manpower, software, licensing, at sikapin natin makapag-export ng produkto natin sa ibang bansa so that yung pera sa ibang bansa madadala dito at makakapag-create ng mas maraming trabaho para sa ating kapwa Pilipino. At kung gusto ko malaman, mga kanegosyo, yung tumatapos ng video ko, type nyo naman sa baba or comment nyo na kung tagasan kayo. Heart mo na rin to, subscribe ka na rin sa akin, mga kanegosyo. At syempre, kailangan na rin natin ngayon ng original content. Ito na yung labanan ngayon, mga kanegosyo. At sa mga negosyanteng dumadanas ng struggle or pagkalugi sa pagninegosyo, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.